Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nagluluksa ho ang pamilya ng isa pong Guest Relation Officer o GRO dyan sa Malate, Maynila dahil po sa kanya pong sinapit. Pinatay kasi ho ito at nakita na lamang pong natagpuan ang kanya pong bangkay sa loob mismo ho ng kanyang apartment. Sino ang suspect at ano pong motibo? Panoorin po natin. Sa kuha ng CCTV na ito, buhay na buhay pa ang 27 anyos na Guest Relation Officer o GRO na si Eunice Espinosa nang ihatid siya ng kanyang katrabaho sa inuupahang bahay sa Manila. Makalipas lamang isang oras, wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo nang natagpuan si Eunice sa loob ng apartment. No'y tinatawagan pa siya sa cellphone ng kanyang kapatid. Mornings, may nag-chat sa akin, friend niya. Sabi ano daw, may nangyari sa ate mo, chat mo ako, ito number ko, text mo ako. Kinabahan na ako. Tapos nag-text sa akin yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko na, ate, tawagan mo nga si Ate Eunice. Kasi sabi ng boyfriend niya, patay na daw siya. Tapos tinawagan ko, nag-ring. Imposibleng patay na to, hindi ako naniniwala. Tapos nag-ring siya, may sumagot, lalaki. Sabi, hello, sabi ko, sino to? Sabi ko, kapatid to nung may-ari ng phone, sino po kayo? Tapos sabi niya, hindi mo ba alam nangyari sa kapatid mo? Na-hijack yung bahay niya. Sabi ko, ha? Tapos napahagulgol na ako. Nung pag-akit namin doon sa second floor, nakabukas na yung pinto. Pagsilip namin doon sa unit, ngayon nga, nakita muna namin maraming dugo. Ngayon, pumasok kami ngayon, nakita na namin yung babae, marami ano. May nawawala yung pera nung victim natin at saka yung ladies watch nung roommate nung victim natin. Sa sahig ng kusina, nakahandusay si Eunice. Iniwan ng suspect sa lababo ang duguang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa kanya. Sa autopsy report, nagtamo ng 27 tama na saksak sa leeg at tagiliran si Eunice. Nagsagawa ng malalimang investigasyon ng Homicide Section ng Manila Police District sa kaso ni Eunice. Sa nakuhang kopya ng CCTV sa lugar, sapulang isang lalaking duguan habang kumakaripas ng takbo palayo sa crime scene. Tinatayang ito ang mga sandaling na-diskubring patay na ang biktima. Patuloy pa rin tinututukan ng NPD at Crime Desk ang pagkakakilanlan ng suspect at tunay na motibo sa krimen. Sa ngayon, tinitingnang anggulo ang pagnanakaw dahil sa mga nawawalang gamit ng biktima. Ang trahedyang ito, isang malaking dagok sa mga naulila ni Eunice dahil siya ang breadwinner ng pamilya. Sobrang saklap. Alam mo yung parang pinagsakan ka ng, parang bumagsak sa'yo yung mundo. Parang pinipikan niya parang dinurog ka niya. Ganon. Kasi, alam mo yun, sobrang bait ng tao na yun. Tapos, ganon yung pagkamatay niya.